kaya bang maipasa bago mag-Christmas break o early 2026? Kayang maipasa, okay, okay, 'di ba? Okay, ngayon is December December 10, 10. no? The earliest na pwede mag-meeting yung appropriations would be December 15 because of the three-day notice rule. So Aha. kung mag-meeting yung Committee on Appropriations December 15, December 16 pwede yung i-committee report sa plenaryo at on the same day pwede kami magbotohan on second reading. Dahil hindi siya certified urgent, hindi kami pwede mag-third reading on December 16 or December 17 kasi may 3-day rule yan. So, mangyayari December 22, Monday, yung last day namin ng session, doon naman third reading sa amin. Okay? So, yun ang schedule. So, pagbalik namin sa January, doon na yung um, BICAM, no? Kasi hindi siya BICAM. certified urgent. But ito yung reason bakit sinasabi ko na maliwanag yung constitutional provision, no? Article 6 and Section 26, Paragraph 2. No bill passed by either house shall become a law unless it is passed 3 readings on separate days and printed copies thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, di ba? Except when the President certifies to the necessity of the immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Yan yung lagi kong tinututol dati, di ba? Minsan ginagamit siya yung certification of urgency kahit walang calamity or emergency. But under the Constitution, it's very clear it's only to meet a public calamity or emergency. So in which case, hindi siya, unless sasabihin nila emergency situation yung pagpasa ng ICA-IC bill, no? Paano nyo mapapakalma ang publiko na hindi lang ito magiging political tool at talagang anti-corruption measure po? Okay, yung pagpakalma ng public will not depend only on the ICA-IC, no? Yung pagpakalma ng publiko is because alam naman natin na si Congressman Saldico ang nasa sentro ng lahat na ito, di ba? And finally, di ba dati ko pa sinasabi kansilahin yung passport. Finally, today in-announce ng presidente na nakansela yung passport. Yes. Ako, ang pananaw ko, ang opinion ko, number 1, hindi tatanggapin ng ating mga kababayan na hindi mapauwi dito si Saldico at mapanagot dito sa ating bansa, no? Pag hindi mapauwi si Saldico, malaking problema yan. So, yun. Dapat yun para magtiwala yung ating mga kababayan doon sa proseso. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.